tayo nakatayo, atin pong buksan ang ating Biblia sa aklat po ng Marcos chapter 6 verses 1 to 6. The Gospel of Mark chapter 6 verses 1 to 6. Atin pong basahin ang salita ng Diyos. I'll be reading it in the New International Version. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who had heard him were amazed. "Where did this man get these things?" they asked. "What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing?" Verse 3, "Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own home." He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Ama naming Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan ngayong umagang ito na aming pong sinasamba, pinapupurihan at niluluwalhati. Maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. At maraming salamat sa pribileyo na minsan pang pinagkaloob niyo sa amin upang kami ay sama-samang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Some are with us today on site, and some are with us through online celebration. Panginoon, I pray in the name of Jesus that the power of your Holy Spirit minister to every one of us. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong dakilang kalooban, O Diyos, ang siyang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. At walang ibang pangalang maitataas, maluluwalhati at mapararangalan, kundi kayo po lamang. Salamat po. We expect healing, we expect miracle, we expect restoration because the God that we serve is a miracle-working God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Nasa pangatlong pag-aaral po tayo ukol po sa series ng healing at pag-aaralan nga po natin ngayon ay the hindrances to our healing. Okay? Ang katotohanan, lahat po tayo ay naniniwala na ang Diyos ay Diyos na kayang magpagaling sa atin. Amen po ba? Sa mga kasama po nating online, mag-comment po kayo. If you are blessed, say amen. Or if you want to say something, then shout out, sapagkat this is the only way for us to know that you are actively participating with us in our worship celebration. Now, in the Bible, there are two types of healing. May dalawang uri po ng kagalingan na ibinibigay sa atin. Unang-una ay yung pong tinatawag na natural healing. Bakit natural healing? Sapagkat hindi po kailanman pwedeng i-violate ng Diyos ang law of nature. Even when Jesus came here on earth, nung pumunta po siya rito, He didn't violate the law of nature and the law of man. Now, makikita po natin, sinasabi po ng salita ng Panginoon, sa Genesis chapter 1 verse 29, "Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food." So, unang-una na makikita po natin, ang lahat ng kailangan po natin bilang tao ay pinrovide ng Diyos sa atin. So, napakahalaga na maunawaan po natin na bahagi ng ating pong kinakain ay nagsisilbing dahilan para tayo po'y gumaling. At bahagi rin po ng ating kinakain ay nagsisilbing dahilan para tayo po'y magkaroon ng karamdaman. Malinaw na malinaw, even in the Old Testament, na ang mga halaman ay nilikha ng Diyos upang maging pagkain po natin. At ang mga binhi o buto ng mga halaman po na yon ay bahagi rin sa pagkain na inilaan po sa atin ng Diyos. Sabi po ng Isaiah chapter 38 verse 21, Isaiah had said, "Prepare a poultice of figs and apply it to the boil, and he will recover." Ito po ay sinabi ni Propeta Isaiah patungkol po kay Haring Hezekiah na meron pong mga boil, meron pong mga pigsa, mga bukol sa kanyang katawan. At ang sabi po sa kanya ay maglaga ka, okay, ng mga
halaman ng igos, mga dahon ng igos, at ipatong mo yun sa iyong mga pigsa upang gumaling ang iyong pigsa. So makikita natin in the Old Testament na bahagi ng kagalingang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ay ang paggamit po niya sa mga nilikha po niya in the natural. So hindi po minsan nangangailangan ng divine intervention ng Diyos upang tayo'y pagalingin sa ating pong karamdaman. Because He had made available here on earth yung mga bagay na kailangan po natin. Kaya nga po, meron pong mga doktor na advocate po sila ng medicine o herbal medicine. Bakit? Sapagkat naniniwala po sila na maaari pong bumalik ang kalusugan natin bilang tao sa pamamagitan po ng pagkain po natin ng mga natural things na nilikha ng ating Panginoon. Now, many of the things na kinakain po natin ngayon ay genetically modified object. Bakit po? Sapagkat halimbawa na lang po kapag po kinatay po ang baka at ito po ay pinrases at ginawang hamburger, ay genetically modified na po yun. So meron na pong mga preservatives na inilalagay doon, meron na rin pong mga additives na inilalagay doon, kaya masarap na masarap pag kumain po tayo ng burger, di po ba? Bukod sa mga preservatives na inilalagay doon, may mga seasonings pa na inilalagay, pagkatapos pag pinirito pa po yun, pinirito po sa mantika, kaya pag kinain po natin, ang sarap-sarap po noon. Tapos kakain po tayo ng fries, tapos lalagyan po ng mayonnaise, di ba? Parang nagutom na po lahat tayo ngayon, di ba? 10:00 pa lang ng umaga. Pero yun po yung mga bagay na masarap na yun, nagdudulot din po ng kapinsalaan sa ating kalusugan. Pero kapag ang ginawa po natin, tayo po ay kumain ng simpleng pagkain, katulad po ng malunggay, isinama po natin sa tinolang manok, di ba? Parang hindi yata. Kasi po yun ang ulam namin kahapon. Wala po kami nabiling dahon ng sili, so dahon ng malunggay ang inilagay po namin doon. Tapos may papaya at pinasarap na lang po ng luya, pinasarap na lang po ng sausawan, kaya masarap pa rin pong kainin. So the more that it is natural, the more it is beneficial for us in order for our physical body to receive natural healing. So kaway-kaway dyan, dun sa mga mahilig kumain po ng natural. Okay? So, yung mga mahilig kumain ng salad dyan. Okay? Ang problema, mahilig kayong kumain ng salad, lechugas, lettuce, pero nakabalot naman yung bacon dun sa lechugas na yon. Yung mga mahilig sa samgyup dyan, di ba? So, ang dami-daming lechugas, pero ang dami-dami ring mga karne na magdudulot po ng kapinsalaan sa kalusugan po natin. Now, may tawag po ron. Naturopathy is a holistic therapy which encompasses multivarious forms of modalities to let nature heal. In the natural, pansinin po natin to. Pag tayo'y nagkasugat, in 3 to 4 days time, yung sugat po natin na yun ay kusang naghihilom. Bakit? Because God has given our physical body the power to heal itself. Kaya kung kayo'y may nararamdaman sa inyong katawan, halimbawa medyo masakit ang inyong ulo, o di kaya parang meron kayong nararamdaman pamamaga ng inyong lalamunan, o di kaya nilalagnat kayo, anong dapat gawin? Ang dapat gawin, magpahinga po. Because something is wrong with your physical body. Karamihan po ng tao ngayon, ang gustong gawin, matreat kagad yung nararamdaman nila, iinom kagad ng gamot, and only to find out after 3, 4, 5 days, hindi nawala yung sakit po nila. Bakit? Sapagkat kinukontra po nila yung kapangyarihan ng kanilang katawan na labanan po yung karamdaman na meron po sila. Sa takot na baka COVID ito, itong nararamdaman ko ito, masakit ang ulo ko, nangihina ang katawan ko, sumasakit yung lalamunan ko, nawawalan ako ng panlasa, kaya anong gagawin? Iinom ka agad ng gamot, di po ba? Baka lang kailangan mo magpahinga. Kasi kung matulog ka na 1:00 hanggang 3:00 na madaling araw, kapipindot ng mga pinipindot mo, na araw-araw naman, yun din ang ginagawa mo. O di kaya naman kakapipindot ng remote sa panonood mo sa mga pelikula na nagmo-movie marathon ka. Baka kailangan mo lang talagang matulog ng maaga. Kasi yun po yung beneficial sa ating katawan. Kaya nga po nilikha ng Diyos ang araw at ang gabi upang sa araw tayo magtrabaho at pagdating ng gabi, tayo magpahinga. That is the natural course of healing na ibinibigay ng Diyos sa ating katawan. Nandiyan po ba kayo? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Now,
there's another type of healing at ito po sa Bible ay tinatawag na divine healing. Bakit po divine healing? Divine healing involves a supernatural act which resolves a physical, emotional, or spiritual problem. In a Christian context, the supernatural element is God, many times through the agency of the Holy Spirit. Now, basahin po natin to mula sa Exodus chapter 15 verse 26. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Alam po ninyo mga kapatid, sa Diyos nagmumula po ang kagalingan ng bawat isa po sa atin. Kaya lang, look at it this way. Every promise of God in the Bible has two sides. Yung unang side ay yung pong tinatawag na unconditional promise of God. Why is it unconditional? Because He made this as a covenant sa kanyang mga pinili. Halimbawa po in Genesis chapter 12 verse 3, the word of the Lord says, "I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you." Meaning, sinabi po ito ng Diyos kay Abraham, that signifies the whole nation of Israel, na ang sino man tao na magpapala kay Abraham at magpapala sa bansang Israel ay pagpapalain ng Diyos. At ang sino man tao na sumumpa kay Abraham at sumumpa sa bayang Israel ay susumpain ng Diyos. So, wala pong kinalaman ang bawat isa po sa atin doon. Nirelease ng Panginoon yung pangako po na yon, nirelease ng Panginoon yung blessing na yon kay Abraham, at kung sino man taong gagawa po nun kay Abraham at sa bansang Israel ay makararanas ng katuparan ng pangako ng Diyos. But there is a second side of the promise of God, and that is called the conditional promise of God. Dito po sa talatang binasa po natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, "If you pay attention to His commands and keep all His decrees." Meaning, meron tayong dapat gawin. Kapag atin pong tinupad ang kanyang mga utos at isinakatuparan ang kanyang mga tuntunin sa ating buhay, yung mga karamdaman na ibinigay ng Diyos sa bansang Ehipto, sa mga mamamayang Ehipsyo, ay hindi ipagkakaloob ng Panginoon. Bagamat ito'y sinabi niya sa bansang Israel, pero it applies to every one of us. Why? Because we are considered spiritually as the seed of Abraham. So, meaning to say, meron pong condition ang Panginoon. Hindi ibibigay ng Diyos itong mga sakit na to sa atin kung susundin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin ay isa sa pamuhay po natin. So, there's a two sides of the coin na dapat maunawaan po natin na meron tayong dapat gawin. Una, pinag-aralan po natin yung natural healing na kinakailangan i-apply natin sa ating katawan yung the law of nature. At pangalawa, kapag hindi na po natin kayang pagalingin ang ating katawan sa natural na kaparaanan, dito po papasok ngayon ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya lang, wag po natin kalilimutan. Meron pong conditional promise of God na meron tayong dapat gawin. Halimbawa na lang, diba? Sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will show you great and mighty things that you know not." So pag tumawag tayo sa Diyos, pag nanalangin tayo sa Diyos, doon lang po natin makikita ang mga kamangha-mangha at mga dakilang bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Pag hindi tayo nag-pray, pag hindi tayo tumawag sa Diyos, nag-antay lang po tayo na mangyari kung anong kalooban ng Diyos, hindi po natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos sa atin. So, we need to call upon the name of the Lord. Because when we call upon the name of the Lord, then God will show to us great and mighty things that we know not. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, "Do not forget to read this book of the law. Meditate on it day and night, so that you may know the will of God and you may be prosperous and successful." So, maaaring magtagumpay tayo sa sarili nating kaparaanan, sa sarili nating pagsusumikap. Pero yung tagumpay na gustong ibigay ng Diyos sa atin, na walang halong kapigatian, na walang halong kalungkutan, na walang halong kalumbayan, makikita lang po natin yon sa salita ng Panginoon. So we must read the Word of God every day of our life. Kasi yun po yung pangako ng Diyos. If we meditate the Word of God day and night, okay? Ang sabi,
we will be prosperous and we will be successful. Naintindihan po ba natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, makikita po natin dito mga kapatid. Dalawa po ang uri ng kagalingan, the natural healing and the divine healing. And most people, gusto po nilang makamit kagad ang kagalingan po nila sapagkat gusto po nilang malunasan yung nararamdaman po nila physically. Pero pinag-aralan din po natin sa mga nakaraang linggo ng ating pong pag-aaral na more than the healing of our physical bodies, God is more concerned for the healing of our soul, for the healing of our spirit. Now, the question is, okay, ito po yung ad natin kahapon na ginawa ni Sister Beverly. If it is the will and within the ability of God to heal, why is everyone not healed? Kung kalooban ng Diyos at may kakayanan ng Diyos na pagalingin tayo, bakit hindi lahat ay gumagaling? Napakagandang katanungan po yan, di ba? Siguro, mayroon pong mga hadlang para makamit po natin ang kagalingan po natin. At yun ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. What are the hindrances to healing? Okay? So ito po yung topic po natin ngayon. Naunawaan naman po natin, kaya ng Diyos magpagaling, kalooban ng Diyos magpagaling, at wala pong anumang karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Diyos. Pero ang malaking katanungan, bakit hindi lahat ng tao gumagaling? Okay? Parang ganito lang din po yan eh. Bakit hindi lahat ng tao maayos po ang gupit? Bakit may mga mahabang buhok? Bakit may mga, with all due respect, nawalan ng buhok, di ba? At bakit yung iba, talagang maayos ang gupit sa buhok nila? Simple lang po, mga kapatid. Dahil yung pong maayos ang gupit ng kanilang buhok, nagpupunta po sa barbero, nagpupunta sa salon, di po ba? So, kahit puti na ang buhok, hindi mo alam na maputi ang buhok kasi nagpapakulay sila ng buhok. So, ganun din po sa buhay po natin. That is just a practical illustration. But the truth of the matter is, for us to experience divine healing, then we must go to God. Kinakailangan lumapit po tayo sa Diyos. Sapagkat Diyos ang may akda ng ating buhay at siya rin ang may kakayanan para i-restore tayo sa kalagayan, sa kalusugan na nagmula po sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Now, let's go to our study today. 7 bagay po itong pag-aaralan natin. What are the hindrances to healing? Mga hadlang para makamit po natin ang ating pong kagalingan. Unang-una po, sa talatang binasa po natin ay yung pong tinatawag na unbelief. Sabi po mula sa talatang Mark chapter 6 verses 3 to 6, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Kulang ang kanilang pananampalataya sapagkat hindi po sila naniniwala kay Jesus. Bakit ko po sinabing hindi sila naniniwala kay Jesus? Kasi kilala nila kung sino si Jesus. Sabi, hindi ba ito yung karpintero? Hindi ba ito yung anak ng karpintero na anak ni Maria? Hindi ba siya ang kapatid ang sabi rito, ni Jose, ni Santiago, ni Judas, at ni Simon? Ito po yung mga pangalan ng kanyang mga kapatid biologically. Hindi po ito yung kanyang mga disipulo. So, biologically, ito po yung mga pangalan ng kanyang mga kapatid. At yung kanyang mga kapatid na babae ay binanggit kasama natin. Bakit siya ngayon nangangaral? Bakit siya ngayon gumagawa ng himala? Bakit siya ngayon nakapagpapagaling ng may sakit? So, ikinahon nila si Jesus sa pagkakilala nila kung sino si Jesus sa kanila. And because of that, anong sabi? Okay, he could not do any miracles there. Wala siyang magawang anumang himala. Maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga may sakit at gumaling yung mga may sakit na yon. Bakit? He was amazed at their lack of faith. Okay? Na-amaze siya. Sapagkat itong mga tao na to, sa kabila ng mga himalang kanyang ginagawa, hindi pa rin sila naniwala. Ito pa po, ang sabi po ng Mark chapter 9 verses 23 to 24, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe.
help me overcome my unbelief. Meron pong isang tatay na lumapit kay Jesus at sinabi niya, Panginoon, actually hindi niya sinabing Panginoon, sabi niya, Guro, okay, maaari po bang pagalingin ninyo ang aking anak? Kaya nasagot ng ating Panginoon, if you can, okay, kung kaya ko ba? Ang totoo, lahat ng bagay posible. Sabi ng Panginoon, everything is possible for one who believes. If you and I believe right now that Jesus can do a miracle in our life, and it shall come to pass. Mangyayari po ito sa atin. Kaya lang eto po, inamin po nitong tatay na to. Sabi niya, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Hindi po kasi sa lahat ng pagkakataon, kaya po nating maniwala sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Especially pag may nararamdaman po tayo sa ating katawan. Especially pag nakikita po natin ang ating anak o ang ating magulang na hirap sa karamdamang kanilang tinataglay sa kanilang katawan. Especially pag nakikita po natin parang imposible na gumaling sila sa kanilang kalagayan. Kaya anong sabi nitong tatay na to, which is tama, na maging ganito rin ang panalangin natin. Sa panahon na tayo nangihina, sa panahon na hindi natin alam kung totoo ba ang katuparan ng pangako ng Diyos sa ating buhay, pwede natin sabihin, naniniwala po ako, Panginoon, pero tulungan po ninyo akong mapagtagumpayan ko ang kawalan ko ng pagtitiwala sa inyo. Tulungan po ninyo akong mapagtagumpayan ko ang kawalan ko ng pananampalataya sa inyo. Bakit? Because it is not so often that we feel and we believe that God can do a miracle in our lives. So, we must be honest in our relationship with God. So, the number one hindrance for a man or a woman, for any person to receive their healing, their divine healing, is their unbelief. Okay? Pagpatuloy po natin. Pangalawa, na hadlang para makamit po natin ang kagalingan ay unforgiveness. Okay? Sabi po ng Marcos chapter 11 verses 24 to 25. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. So, pangalawang kadahilanan bakit hindi po natin matanggap ang ating pong ganap na kagalingan, dahil po sa hindi po pagpapatawad. Naniniwala po ako, marami po sa atin ay nasaktan, marami po sa atin ay nakaranas na makasakit din po tayo sa ating kapwa. Pero ibang usapan kapag pagdating na po sa pagpapatawad. Bilang mananampalataya, ito po ang expectation ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung gusto natin ang Ama natin sa langit ay mapatawad tayo sa ating pong mga kasalanan, kinakailangan magpatawad din po tayo sa mga taong nagkasala laban sa atin. Now, pansinin po natin ito. Sabi po ng Bible, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon ding kinalimutan ng Diyos ang ating pong mga kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang Diyos na nakaaalam ng lahat ng ginagawa po natin, nagawa po niya tayong patawarin, nagawa po niya tayong bigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng bagong buhay. Sino po tayo para hindi po natin mapatawad ang mga taong nagkasala laban sa atin? We just have to will it. Kinakailangan lang pong gustuhin po natin. Kinakailangan pong desisyonan natin. I have to forgive this person. Bakit po? Because when we make a decision to forgive people, ang unang-unang nare-release doon po sa kabigatan ay hindi po yung tao na pinatawad po natin, kundi tayo po. Remember, Job was afflicted by Satan. At sa hinaba-haba ng panahon na siya po ay na-afflict ng kalaban. Okay? Nagkaroon po siya ng karamdaman mula talampakan hanggang kanyang ulo, punong-puno po ng bukol. So you can just imagine paano siya hihiga, paano siya tatayo, anong posisyon ng kanyang dapat gawin para siya po ay makaramdam ng ginhawa. Napakahirap po noon. Magkaroon ka nga lang ng isang pigsa, di ba? Hirap na hirap ka na. Yung pambuong katawan mo, punong-puno po ng bukol. Paano ka kikilos, di ba? Pero sa kabila ng lahat na ngayon na nasabi ni Job, pinanganak akong hubad at mamamatay din akong hubad. Pupurihin ko ang Diyos because it is the Lord who gives and He takes away. Kaya lang all throughout nung kanyang pinagdaraanan, nakaranas na rin po siya
ng pagdududa sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya dumating sa punto, doon sa remaining chapters, sa huling chapters po, sinabi niya, noon, nadidinig lang kita. Noon, kakilala lang kita. Pero ngayon, naranasan na kita sa aking buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nirestore lang ng Diyos ang lahat sa kanya. Double when he learned to pray for his friends na nagsalita laban sa kanya. Alam nyo, very biblical yung ginawa ni Job. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Beatitudes, pray for those who despitefully use you. Love your enemies. And, ano sabi? Do good to them that harm you. So, makikita natin, kaya ni-restore ng Diyos yung mga bagay na yon kay Job sapagkat natuto si Job na magpatawad sa kanyang puso. Gusto po ba ninyo na kayo'y gumaling sa inyong karamdaman? Gusto po ba ninyo na mawala ang hadlang para kayo ay lubos na i-restore ng Diyos sa inyong kalalagayan? Matuto po tayong magpatawad. At actually, hindi lang matuto magpatawad po talaga tayo. Bakit? Because when we learn to forgive people, walang unang gumagaling, kundi tayo po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, na hadlang upang makamit po natin ang kagalingan, unconfessed sins. Mga kasalanang hindi po natin naihihingi ng tawad. Sabi po ng James chapter 5 verses 14 to 16. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Now, napakaganda po nitong talatang ito mula sa aklat po ni Santiago. Ito pong sumulat ng aklat po na ito na Santiago ay hindi po si Apostle James, kundi si James na kapatid ni Jesus sa laman. James, who wrote this letter, is the first pastor of the church in Jerusalem. Siya po yung pastor, kauna-unahang pastor sa iglesia po ng Jerusalem. Now, sinulat niya to. Sabi niya, meron ba sa inyong may karamdaman? Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at hilingin niya na siya'y ipanalangin upang sa pamamagitan ng panalangin na yon ay gumaling siya. Pero hindi po natapos doon. Sinabi niya, ang panalangin ng isang taong may pananampalataya ay makapagbibigay ng kagalingan po sa kanya. Sapagkat ang panalangin ng isang taong matuwid ay dinidinig ng Diyos. And then sa verse 16 sinabi niya, ikumpisal ninyo ang inyong kasalanan sa isa't isa upang makapagpanalanginan kayo sa isa't isa at gumaling kayo sa inyong karamdaman. Now, don't get me wrong in this. Sapagkat sa nakagis na natin pananampalataya, ito po yung ginagamit nilang talata. Kaya nila sinasabi, kaya dapat kayong magkumpisal. Bago kayo manguminyon, kinakailangan kayong magkumpisal. Kasi nakasulat dito, hindi po ito ang ibig sabihin nun. Sapagkat humihingi tayo ng tawad sa Diyos at hindi po sa tao. Kaya lang, meron tayong nagagawang kasalanan sa isa't isa. At tulad nung pangalawa na ating pong pinag-aralan, we need to ask for forgiveness to one another. Halimbawa po, if I have offended si Cielo, then I have to go to her and confess na meron akong kinimkim sa aking puso. Oftentimes, ang ginagawa po kasi natin bilang tao ay ayaw po nating i-discuss yun sa kapwa po natin. Ang ginagawa lang po natin, we choose to ignore yung offense na meron tayo at pag ito'y napagtagumpayan na natin emotionally, parang walang nangyari. Pero hindi po ganun yun eh. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, iwan mo muna ang iyong handog, pumunta ka sa iyong kapwa na nakasamaan mo ng loob at makipagkasundo ka sa Kanya. At pagkatapos, saka ka bumalik at ihandog mo ang dapat mong ibigay sa Panginoon. So, malinaw na malinaw mga kapatid, ito po yung confession na dapat po natin gawin. Hindi yung humingi tayo ng tawad sa tao at yung tao sasabihin sa atin, o pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, kaya gawin mo to, manalangin ka ng 3 ganito, 5 ganito, at magkaloob ka ng ganito. Hindi po ganun yun. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you and cleanse you of all unrighteousness. Yun nga lang, ang kinakailangan po natin gawin, kung meron tayong sama ng loob sa isa't isa, lumapit po tayo sa Kanya. Alam mo,
Hindi ko nagustuhan yung sinabi mo sa akin. Pero kasalanan ko. Kasi nagtanim ako ng sama ng loob sa iyo. Kaya kino-confess ko sa iyo ang bagay na to sapagkat gusto ko na ako ay makalaya sa ganitong damdamin na nararamdaman ko para sa iyo. And then you pray for one another. You seal it with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Sapagkat pag ginawa po natin yun, mawawala ng hold ang kalaban sa ating buhay. Tayo po ngayon ay makapamumuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ano sabi? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Bakit? Ibig sabihin po kasi nito, mga kapatid, kapag ka nagdalanginan tayo na wala na tayong dalang anumang sama ng loob sa ating pong kalooban, tiringgin po ito ng Diyos at pagagalingin tayo sa anumang karamdaman na meron tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nakakatatlo na po tayo. Okay, 4 na lang. Ika-4, okay, na hadlang para tayo makakamit ng kagalingan. Unrepentant. Ibig sabihin, ayaw pong magsisi. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Napakalinaw. Madalas, kino-quote po ito ng maraming nananalangin, especially when they pray for the nation of the Philippines and the nations of all the world. Pero, ang tanong, totoo ba na tayo po ay handang magsisi? Okay? Iba po yung humihingi ka ng tawad, iba rin po yung nagsisisi ka. Sapagat yung paghingi ng tawad, ibig sabihin ay nais mong makipagkasundo. Pero yung pagsisisi, nais mong itama yung mali na nagawa mo. Kaya nga po yung word na repentance, sa Greek word, ang ibig sabihin po nun ay metaneo, na ibig sabihin change of mind. So ang isang tao na unrepentant, ibig sabihin ayaw po niya magsisi. Ibig sabihin ayaw niya magbago ng kaisipan mula sa maling kanyang ginawa, ayaw niya po itong itama. Pero malinaw na sinasabi na sa salita ng Panginoon, kung ang aking bayan na siya kong tinawag sa aking pangalan, ay magpapakumbaba, mananalangin at hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang mga kalikuan. Diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga pagkakasala at sila'y pagagalingin ko. So, anong susi? Magpakumbaba. Anong susi? Magsisi tayo. Anong susi? Talikuran po natin ang maling gawa natin. Tulad po na naikwento ko sa inyo, minsan may nagpa-pray po sa akin. Sabi, Pastor, pag-pray nyo naman po yung tatay namin. Kasi po nasa ospital po siya. Nahirapan po siyang huminga. So pinag-pray ko po, nakalabas ng ospital, gumaling. Okay? And then, after a few months, gano'n na naman po ang nangyari. Okay? Pinag-pray ko na naman po, nakalabas ng ospital, gumaling na naman po. Nung pangatlo, sabi ko, Lord, ano bang dahilan ba't pabalik-balik po si tatay sa ospital? Ngayon, ito po ang binigay na revelation sa akin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, kausapin mo siya. Sabihin mo, hindi na siya gagaling kung hindi niya ititigil yung kanyang paninigarilyo. Yung pala ang dahilan. Diba? Gusto mong gumaling sa karamdaman, pero ayaw mo naman talikuran yung sanhi. Kaya ka nagkakaroon ng karamdaman. So sabi ko, Tay, papanalahin ko po kayo uli kung gusto niyong gumaling sa inyong emphysema. Pero isuko niya na po ang paninigarilyo. Kasi ito na po ang huling pagkakataon para kayo ipanalangin ko. At ito po ang pangungusap ng Diyos sa inyo. Sa madaling salita po, mga kapatid, tuluyan po niyan, itinapon na po yung sigarilyo. Ganun po kasi sa buhay natin. Kung gusto natin ng totoong kagalingan, not just physically, but even emotionally, but even relationally sa mga kapwa po natin, kinakailangan yung sanhi. Kaya po tayo nagkakaroon ng karamdaman, tapon na po natin. Kasi baka mamaya kaya hindi tayo gumagaling dahil una, pinagaling tayo ng Panginoon, pero binabalikan po natin yung sanhi ng pagkakasala. Binabalikan po natin yung sanhi ng karamdaman. Binabalikan natin yung sanhi ng sama ng loob po natin. Totally, talikuran po natin yun. Totally, pagsisihan po natin yun. Totally, kalimutan po natin upang makamit natin ang kagalingan nagmumula sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ikalima, bakit po hindi natin nakakamit ang ganap na kagalingan natin? Because of ignorance. Okay? Sa kakulangan ng kaalaman. Sabi po ng John chapter 9 verses 1 to 3,
As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sumagot ang Panginoon, neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Meron pong isang tao na bulag. At tinanong ng mga alagad, Panginoon, sino po ba nagkasala? Siya o ang kanyang mga magulang? Pero sinagot sila ng Panginoon. Alam nyo, wala ni isa man sa kanila ang nagkasala. Nangyari ito upang makita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos sa taong ito. Sabi ng verse 4, we must do the work of Him who sent me while it is day, for the night is coming when we can no longer do the work anymore. Na pinakikita ng Panginoon, maraming tao, kaya sila may karamdaman, hindi dahil sa sarili nilang kasalanan o sa kasalanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya lang maraming tao, may karamdaman sila upang maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito po papasok ngayon yung sa Mark chapter 16, verse 15 and 16, that in my name you shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Dito tayo ngayon tinawag ng Panginoon sapagkat may mga tao nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng himala ng Panginoon at tayo na mga nananampalataya sa Kanya ang dapat kumilos. Dapat ipatong natin yung ating kamay sa kanila upang maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Now, maraming tao, kaya po nila naiisip na kaya ganun ang kanilang anak o kaya ganun ang kanilang mga mahal sa buhay dahil bunga ng kanilang pagkakasala. Maring tama, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, totoo po yun. Sapagkat malinaw na ipinakikita nitong mga talatang binasa po natin, kahit ang mga alagad, yun na nasa kanilang isip. Kaya bulag yan, siguro yung mga magulang niya nagkasala. Kaya bulag yan, siguro nagkasala siya. Hindi, sabi ng Panginoon, hindi. Nangyari ito upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya anong mangyayari? Sa mga sumunod na verses, sa verse 5, ang ginawa ng Panginoon, dumura po siya at kumuha po siya ng putik sa lupa at ginawa po niya yung, ipinatong po niya yon sa mata, sa lagayan ng mata nitong tao na to. Siguro kung nakakita po yung tao na yon, di ba? Hindi niya tatanggapin yon kasi nakita niya dura ng Panginoon yon, galing pa sa putik. Dahil bulag siya, ibig sabihin, walang laman yung kanyang lalagyan ng kanyang mata, tinanggap po niya yun. Kasi gusto po niyang makamit ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Ito pong isang katotohanan, mga kapatid. Sometimes it takes na kinakailangan isuko natin yung sarili po nating intellect, isuko po natin yung sarili nating analysis para makamit po natin ang kagalingang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Alam nyo, because this world is so advanced right now, pilit po nating inuunawa ang mga pangyayaring nangyayari sa ating kapanahunan po ngayon. So, there has to be an explanation in everything that we experience in our life right now. So, pilit po nating inuunawa, pilit po nating ina-analyze, pilit din po nating binibigyan ng paliwanag. Pero, ang tanong, hindi pa pwedeng kaya inalaw ng Diyos yun kasi gusto ng Diyos makita natin ang kapangyarihan niya sa ating pong buhay. So dito sa pangyayari na to, pinagaling ng Panginoon. Yun lalaki po na to. At ang sabi ng Panginoon, sige, magugas ka sa pool of Siloam. Na ibig sabihin, nung Siloam ay sent, isinugo. So matapos siya maghugas, nakakita po siya. Kaya lang ang tanong, bulag siya. Paano siya nakarating dun sa pool of Siloam? Simple lang po, may gumabay sa kanya. Parang ganito po yun . May mga tao po na first time nating share ng gospel, parang totoo sa kanila, yung nadinig nila at gustong-gusto nilang tanggapin. Pero hindi pa magawang magbago ang buhay ng bawat isa sa kanila kasi kinakailangan may gumabay sa kanila. Dito po tayo ngayon papasok. That's why I encourage you to continue the cell group na sinimulan po ninyo. Kasi yun po yung way para sila'y makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kinakailangan may gumabay po sa kanila. Kinakailangan ang bawat isa po sa kanila ay makarating doon po sa katotohanan na mabuksan ang kanilang mga mata at makita nila ang divine plan ng Diyos sa kanilang buhay. So, ito po yun. People perish because of lack of knowledge or ignorance. Pero, salamat na lang
sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala po sa atin sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ang siya nagdadala sa atin sa kaliwanagan. Ika-6, malapit na po tayo matapos. Okay? Hindrances to our healing. The spirit of infirmity. Ang espiritu ng karamdaman. Sabi po ng Luke chapter 4 verses 40 to 41. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness. And laying his hands on each one, he healed them. Moreover, demons came out of many people shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew he was the Messiah. So, makikita po natin, may mga karamdaman na kaya nararanasan ng tao ay dahil po sa atake ng spirito ng kadiliman. At ang tawag po doon ay spirit of infirmity. I want us all to understand, hindi po lahat ng karamdaman ay gawa po ng dyablo. May mga karamdaman tayo sa ating katawan dahil sa sarili po nating kagagawan. Bakit po? Mataas na cholesterol mo, kumain ka pa ng crispy pata. Kaya anong tawag dun sa crispy pata? Putok-batok. Talagang puputok ang batok mo pag hindi mo iningatan yung sarili mo. Kahit palayasin mo pa yung spirito ng kolesterol na nando dun sa crispy pata na yon, sa lechon na yon. Papunta ako rito, nakakita ako, may lechon pala dito tuwing araw ng linggo, di ba? So, pag kumain ka nun, mataas ang kolesterol mo, malaki ang chance, okay, na atakihin ka sa puso o ma-stroke ka. Bakit? Sapagkat, alam mo na may sakit ka kakain ka pa nun. Pero, yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, and then suddenly, something happened in your life, beyond your understanding, beyond your comprehension. Bakit nangyari yun? Perhaps you are being attacked by the spirit of infirmity, the spirit of affliction. Kaya dito makikita natin, sabi dito, pinalayas ng Panginoon ang mga taong inaalihan ng demonyo. Okay? Yung mga demonyo na umaali dun sa tao, pinalayas ng Panginoon lahat yon. Bakit? Because there is a spiritual attack in the lives of these people. Now, ganito po yan. Kung kayo'y mananampalataya at nagpe-pray kayo, hindi nyo lang basta pinagpe-pray yung tao. In Jesus' name, lumayas ka, spirito ng karamdaman, spirito ng cancer, spirito ng ulcer. Hindi mo basta-basta ginagamit yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Bago may pag-pray yung tao, in your own, commune with God. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, bakit po ba may sakit yung tao na to? And you, being a child of God, being a servant of God, kakausapin ka ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, pag nanonood po kayo sa CBN Asia, o pag nanonood po kayo ng mga preachers, o kahit po dito, sometimes, sinasabi po na nagtuturo, meron dito, nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Ipatong mo yung kamay sa iyong dibdib at ipapanalangin kita. Bakit nararamdaman ng tao na yon na meron siyang nararamdaman sa kanyang dibdib? O di kaya naman, meron siyang nararamdaman sa kanyang sikmura o sa kanyang likod. Okay? Bakit nararamdaman? Because that person, being a servant of God, is already communing to the Spirit of the living God and asking God, Lord, how will you use me to be a conduit para maging kasangkapan mo, para maipanalangin ko itong mga tao na to na may karamdaman. So, hindi po sa lahat ng karamdaman pinalalayas yung espiritu ng karamdaman. Sapagkat may mga karamdaman na bunga ng sarili po nating kagagawan. Kaya lang, pag yun ang inimpress ng Diyos sa iyo, then you have to exercise the authority and power that we have in the name of the Lord Jesus Christ to command the spirit of infirmity in the life of that person. So, ulitin ko po, one of the hindrances to our healing is because of the spirit of infirmity. So, hindi po lahat ng pagkakataon, pinalalayas natin ang masamang espiritu sa buhay ng tao. So, may mga pagkakataon lang na ito'y i-impress sa atin ng Panginoon. Pangpito at panghuli, bakit ang tao po ay may karamdaman? And this applies to Christians because of the disrespect to the body of Christ. Ano pong ibig sabihin nito? Tuwing unang linggo ng kada buwan, tayo po ay nagugunita ng banal na hapunan ng ating Panginoon. And every time we commemorate the Lord's Supper, naroon po na nagkakaroon po tayo ng pagsasaliksik sa ating sarili. And why do we need to assess ourselves?
Bakit kinakailangan tayong magsaliksik sa ating sarili? Sapagkat sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verses 29 to 31, "For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regards to ourselves, we would not come under such judgment." Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi po natin tinitake lightly ang pagkain po ng communion. Kumakain tayo ng banal na hapunan, ginugunita po natin yun. Kumakain po tayo ng tinapay. Okay? Itiniinom po natin ng juice. Yung tinapay that symbolizes the body of Christ, and the juice that symbolizes the blood of Christ. Every time na ginagawa po natin yun, nang walang pagpapahalaga, nagdadala po tayo ng hatol sa ating sarili. At ang hatol na yon ay maaaring karamdaman sapagkat hindi po natin pinahalagaan. Now, palagi ko pong sinasabi sa inyo, every time nakakain po tayo ng banal na hapunan, kinakailangan saliksikin natin ang ating sarili. Patawarin natin ang mga taong nagkasala laban sa atin at suriin natin ang ating sarili sa paggawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Nalulungkot po ako sapagkat maraming mananampalataya ang may karamdaman. Alam nyo ba, mga kapatid, hindi po inaabangan ang coronavirus sa ating buhay. Minsan may nadinig po ako, it's only a matter of time. Okay? At lahat daw ng tao ay tatamaan ng coronavirus. Ako po, hindi po ako nag-e-expect na tatamaan ako ng coronavirus. Kasi every day of my life, nagpapalukob ako sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Every day of my life, nagpapalukob ako, ganun din po para sa aking pamilya. At ipinaglalaban ko ang aking pananampalataya para sa aking pamilya. Because I expect God to fulfill His Word in my life and in my family. Now, of course, with all due respect sa inyo na mga nakaranas ng COVID-19, hindi ko sinasabi na hindi kayo iningatan ng Diyos. Kaya lang, this is the truth. The spirit of expectancy breeds an atmosphere of miracles in our life. If you expect that God is faithful, that God who started a good work in us, He is faithful to complete everything in our lives, then kahit kailan, mga kapatid, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. In the late 1890s, from 1890 up to the early 1900s, nagkaroon po ng bubonic plague sa Africa. At nung nagkaroon ng bubonic plague, ibig sabihin, mga kapatid, ang taong tinatamaan po nito, okay? Makasalamuha mo lang yung tao na may bubonic plague. It's only a matter of time, magkakaroon ka rin ng bubonic plague. Pero meron pong isang missionary mula po sa England, ang pangalan niya ay si John G. Lake. All the way from England, bumiyahe po siya papunta sa Africa upang i-exercise ang kanyang pananampalataya. Doon po sa barko kung saan siya nakasakay, lahat ng kanyang mga kasama, kung hindi sundalo, mga doktor, mga nurses. Siya lang ang katangi-tangi sa kanyang propesyon bilang isang missionary. At nagtataka yung mga doktor, mga nurses, at mga sundalo na naroon. Bakit siya pupunta doon po sa Africa? At bakit siya makikisama sa kanila? Sabi niya, isa lang ang aking pinangahawakan. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ang siyang mag-iingat sa akin. At dumating siya sa Africa at ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang missionary ng ating Panginoon. Siya'y nagpupunta sa mga lugar upang ipanalangin ng mga taong may bubonic plague. Sa curiosity ng mga doktor na nakakakita sa kanya, kasi sila ng mga doktor, kahit anong pag-iingat ang gawin nila, kahit naka-personal protection equipment po sila, nagkaka-bubonic plague sila. Pero si John G. Lake, hindi po siya nagkaroon ng bubonic plague. So tinanong siya, ano ba sikreto mo? Naniniwala kasi ako, naiingatan ako ng Diyos. So, out of their curiosity, ang ginawa po nila, mula sa isang patay na tao, kumuha po sila ng foam doon po sa balat ng tao na yon. At ito po ay tinignan nila sa microscope. Kahit patay na po yung tao, nakikita nila, buhay pa rin yung plague na yon. Buhay pa rin po yung bacteria na yon.
Pero ang pinagtataka nila, si John G. Lake, hindi nagkakaroon ng bakterya. So, ang ginawa nila, kumuha po sila nung foam na yon mula sa patay na tao at inilagay po nila sa palad ni John G. Lake. At inilagay po nila yung kamay ni John G. Lake sa microscope. Kitang-kita po nila, paglagay po nila sa microscope, yung bakterya kusang namamatay. At bakit namamatay? Sapagkat ang pananampalataya ni John G. Lake, ang Diyos na tumawag sa kanya ay ang Diyos na mag-iingat sa kanya. Ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay ang Diyos na himala. So he is expecting with all of his heart that God will keep him safe from that bubonic plague. And I now challenge every one of you today. If God was able to do it in the life of John G. Lake, then God is able to do it also in each and everyone's life. All we need to do is to expect God will do a miracle in our lives. God will do a healing to every sickness, to every infirmity, to every affliction na kinakaharap po natin. Kinakailangan manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Anong kinanta po natin kanina? Sabi ng kinanta natin, what a beautiful name it is. Death could not hold him. The grave could not hold him. Why? Because he silenced the boast of sin and grave. Because the name of the Lord Jesus Christ is not just beautiful, but it is a powerful name that every knee shall bow. Every sickness shall bow in the name of the Lord Jesus, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. If you know that song, I want us all to stand up right now, and I want us to sing, what a beautiful name of the Lord in our lives. You are the word at the beginning, one with God.
makapangyarihan ng iyong dakila at banal na pangalan. At sa umagang ito kami nananalig ng buong puso na sa pangalang yan, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Na sa pangalang yan, ang lahat ng uri ng karamdaman ay luluhod. Na sa pangalang yan, ang lahat ng bagay sa mundo ay luluhod. Kaya sa pangalang yan, Panginoon, kami po ay lubos na nananalig. Kami lubos na nananampalataya na anumang karamdaman, anumang uri ng sakit, anumang uri ng gawa ng kalaban, ito'y mawawala ng kapangyarihan sapagkat ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang siyang pinakamakapangyarihang pangalan na aming pong sinasamba, pinaglilingkuran at patuloy na inihahayag sa aming pong buhay. Sa umagang ito, Panginoon, anumang nagsisilbing hadlang sa buhay ng bawat nanonood sa gawain ito upang makamit nila ang lubos na kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, akin pong iginagawad ngayon ang kagalingan mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Not only do I pray for their physical healing, but I also pray for their emotional healing. I also pray for their relational healing. I also pray, Panginoon, for their spiritual healing, even for the healing of their finances, even for the healing of everything that hinders your plans and your purposes sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo. At sa umagang ito, I now pray in the name of Jesus. Let every knee bow and let every tongue confess that Jesus Christ is Lord over our lives. Salamat po, Panginoon. Now I pray for a prayer of blessing for all your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you, and lift up His countenance upon you and give you all His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name, and all the children of God will say, Amen, Amen, Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pakikiisa sa gawain pong ito ng ating Panginoon. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinagaling ng ating Panginoon at patuloy na pinagagaling pa ng ating Panginoon. Kaya tanggapin po natin ang masaganang habag at biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. And please continue supporting this work of the Lord by sending your tithes, your offering, and your pledges for the work of the Lord. At sa susunod na linggo po, minsan pa magsama-sama po tayo sa ating pong pananambahan sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. God bless you all.